Kung isipin mo ang tennis, malamang ang unang pumapasok sa isip natin. Grand Slam trophies, Wimbledon, US Open, Roland Garros, Australian Open. At syempre, ang milyon-milyong fans na nanonood sa bawat serve, rally at match point. Pero alam mo ba, may isa pang laro sa likod ng tennis court? At dito, hindi points ang pinag-uusapan, hindi sets, hindi trophies, kundi pera. Dahil ang pinakamalalaking pangalan sa tennis ay hindi lamang kumikita mula sa prize money. May endorsements, investments, businesses, real estate, brand partnerships, at sa ilang kaso, mga kumpanyang nagkakahalaga ng daan-daang milyon o kahit bilyon-bilyong dolyar. Kaya ang tanong, sino ang pinakamayamang tennis player sa mundo ngayong 2026? At mas nakakagulat, may isang dating tennis player na hindi na aktibong nakikipaglaro sa professional tour, pero siya pa rin ang nasa pinakatuktok. At syempre, may bonus entry tayo na siguradong ikatutuwa ng mga Pilipino. Isang 21 anyos na Filipina tennis star, Alex Ayala. Kaya wag nating patagalin. Ito ang top 10 richest tennis players in the world in 2026. Simulan natin sa number 10, Caroline Wozniacki. Si Wozniacki ay isa sa pinakakilalang tennis players ng kanyang generation. Ang Danish star ay dating naging world numero 1 at umabot sa tuktok ng women's tennis rankings. Pero ang pinakamahalagang moment ng kanyang career, ang kanyang 2018 Australian Open victory. Doon niya nakuha ang kanyang unang Grand Slam singles title matapos talunin si Simona Halep sa isang dramatic 3-set final. At hindi lang iyon. Sa loob ng maraming taon, naging isa si Wozniacki sa pinaka-marketable na female athlete sa tennis. Dahil dito, malaki rin ang naging contribution ng endorsements sa kanyang wealth. Ang kanyang estimated net worth ay nasa humigit kumulang $100 milyong hanggang $160 milyong. At kahit nagretiro siya noong 2020, bumalik siya sa professional tennis noong 2023. Isang magandang halimbawa si Wozniacki na ang career ng isang tennis star ay hindi kailangang matapos kasabay ng retirement. Dahil ang pangalan, reputation, investments, at business opportunities maaaring magpatuloy na kumita kahit wala ka na sa court. Sa number 9, Andy Murray. Kung may isang British tennis player na talagang nakapagbigay ng bagong pag-asa sa kanyang bansa, ito ay si Andy Murray. 3 beses siyang naging Grand Slam champion. Nanalo siya sa US Open noong 2012 at 2 Wimbledon titles noong 2013 at 2016. At tandaan, ang unang Wimbledon singles title niya noong 2003 ay napakalaking moment sa British tennis. Bakit? Dahil bago iyon, matagal nang naghihintay ang Britain ng men's singles Wimbledon champion. Bukod sa Grand Slam success, 2 Olympic gold medals din ang napanalunan ni Murray sa singles. At hindi rin biro ang kanyang career earnings. Malaki ang kinita niya mula sa prize money. Pero tulad ng karamihan sa pinakamalalaking tennis stars, malaki rin ang naging role ng sponsorships at endorsements. Ang estimated net worth niya ay nasa $100 milyong hanggang $160 milyong. At kahit nag-retire na siya bilang player, nanatili pa rin ang kanyang influence sa tennis. Number 8, Maria Sharapova. Isa siya sa pinakamalaking global stars na nagmula sa tennis. Hindi lang dahil sa kanyang performance, kundi dahil sa kanyang brand. Si Sharapova ay naging Grand Slam champion sa lahat ng 4 na major tournaments. At noong 2004, sa edad na 17, nanalo siya sa Wimbledon matapos talunin si Serena Williams. Mula noon, naging international superstar ang pangalan ni Sharapova. Ang kanyang height, aggressive playing style, at powerful ground strokes ay naging trademark niya sa court. Pero ang mas interesting, ang tunay na financial story niya ay hindi lamang tungkol sa tennis. Isa sa kanyang pinakamalaking business successes ay ang Sugarpova, isang premium candy brand na kanyang inilunsad. Naging malaking bahagi ito ng kanyang identity bilang entrepreneur. At dahil dito, ang kanyang wealth ay hindi na nakadepende lamang sa prize money.
Ang estimated net worth ni Sharapova ay nasa paligid ng $180 milyong. Isang perfect example na ang isang athlete ay maaaring gawing global business ang kanyang pangalan. Number 7. Venus Williams. Bago pa man maging household name si Serena Williams, nandyan na si Venus. At hindi lang siya kapatid ni Serena, isa rin siyang tennis legend sa sarili niyang karapatan. 7 Grand Slam singles titles ang napanalunan niya at 4 na Olympic gold medals ang kanyang nakolekta. Bukod dito, isa rin siya sa mga importanteng figure sa fight for equal pay in women's tennis. Sa labas ng court, naging entrepreneur din si Venus. May background siya sa fashion, interior design, wellness at business. Kaya ang kanyang financial success ay hindi lamang galing sa tennis. Ang kanyang estimated net worth ay nasa $100 milyong hanggang $150 milyong. At ang nakakabilib, hanggang ngayon, nananatili pa rin siyang relevant sa sports world. Noong 2026, muling nakatanggap si Venus ng singles wildcard sa Cincinnati Open, habang siya at Serena ay nakatakdang maglaro muli bilang doubles team. Punta naman tayo sa number 6. Andre Agassi. Kung pag-uusapan ng tennis legends, imposibleng hindi banggitin si Agassi. Isa siyang 8-time Grand Slam singles champion at isa sa ilang male players na nakumpleto ang career Grand Slam. Ibig sabihin, nanalo siya sa Australian Open, French Open, Wimbledon at US Open. Pero ang interesting sa kanyang financial story, hindi lang siya kumita bilang tennis player. Si Agassi ay naging entrepreneur, investor, at philanthropist. Isa sa kanyang pinakamalaking legacy ay ang education initiatives niya, kabilang ang Andre Agassi College Preparatory Academy. Ang estimated net worth niya ay nasa $145 milyong. At ito ang magandang lesson sa career niya. Hindi lahat ng yaman ng isang athlete ay kailangang manatili sa sports. Minsan, ang pinakamalaking financial move ay ang pag-invest sa mga bagay na maaaring magpatuloy kahit tapos na ang playing career. At ngayon, papasok na tayo sa top 5. Number 5. Rafael Nadal. Ang pangalan pa lang, alam mo ng legendary, King of Clay. Si Nadal ay isa sa greatest tennis players sa history. Ang kanyang dominance sa French Open ay halos hindi kapanipaniwala. Sa kanyang career, nakolekta niya ang napakaraming Grand Slam titles at naging bahagi siya ng tinatawag na Big Three kasama sina Federer at Djokovic. Pero higit pa sa trophies, ang naging image ni Nadal ay built around toughness, physical endurance, mental strength, at never give up attitude. Kahit maraming injuries ang humarap sa kanya, patuloy siyang bumalik sa court. At ang kanyang popularity ay nagdala rin ng napakalaking endorsement opportunities. Nike, luxury brands, watches, automobiles, at iba pang global partnerships. Lahat ay naging bahagi ng kanyang commercial success. Kaya ang estimated net worth ni Nadal ay nasa paligid ng $200 milyong hanggang $400 milyong. At kahit nagretiro na siya sa professional tennis, malaki pa rin ang potential ng kanyang businesses, academy, investments, at brand value. Number 4. Novak Djokovic. Kung pag-uusapan ng statistics, isa si Djokovic sa pinaka-dominant na players na nakita ng tennis. Grand Slam titles, weeks at world numero 1, Masters 1,000 titles, career longevity. Halos lahat ng major statistical categories, nasa conversation ang pangalan niya. Pero hindi lamang prize money ang dahilan kung bakit napakalaki ng kanyang wealth. Sa peak ng kanyang career, isa siya sa pinakamalaking endorsement magnet sa tennis. At dahil sa global popularity niya, nakakuha siya ng partnership sa iba't ibang international brands. May investments din siya at iba't ibang business interests. Kaya ang iba't ibang estimates ng kanyang net worth ay umaabot sa humigit kumulang $240 milyong hanggang $500 milyong. At kahit nasa later stage na siya ng kanyang career, patuloy pa rin ang kanyang earning power. Dahil kapag ikaw ay naging isa sa pinakakilalang athletes sa buong mundo,
Hindi natatapos ang value ng pangalan mo sa isang tennis match. At ngayon, top 3 na tayo. Number 3, Serena Williams. Kung may athlete na nagbago sa women's tennis, isa na roon si Serena. 23 Grand Slam singles titles, dominance, power, athleticism, at isang personality na naging recognizable kahit sa mga taong hindi sumusubaybay sa tennis. Pero ang pinakamaganda sa story ni Serena, hindi lamang niya ginamit ang tennis para kumita. Ginamit niya ang kanyang success para bumuo ng business empire. May investments siya, may venture capital firm, may fashion at beauty interests, may media projects, at iba't ibang business partnerships. Ayon sa Forbes, kumita si Serena ng halos $75 milyong sa career prize money habang patuloy niyang pinalalawak ang kanyang business and investment portfolio. Noong 2026, tinantiya rin ng Forbes ang kanyang net worth sa humigit kumulang $400 milyong, habang tinatayang nasa $620 milyong ang lifetime earnings niya. Kaya hindi na lamang siya tennis legend, isa na rin siyang businesswoman. At yun ang dahilan kung bakit napakalaki ng kanyang financial legacy. At ngayon, number 2, Roger Federer, the Swiss maestro. Elegant, calm, precise, at para sa maraming tennis fans, isa sa pinakamagandang manlalaro na nakita sa court. 20 Grand Slam singles titles ang kanyang napanalunan. Pero ang tunay na nakakagulat, ang kanyang commercial success. Sa peak ng kanyang career, umaabot sa mahigit $100 milyong kada taon ang kanyang off-court earnings ayon sa Forbes. At hindi lang endorsements ang pinag-uusapan. Isa sa pinakamalaking financial moves ni Federer ay ang kanyang stake sa Swiss sportswear company na On. Naging publicly traded company ang On noong 2021 at naging napakahalaga ng investment na yon. Meron din siyang malaking long-term deal sa Uniqlo. At ayon sa Forbes, ang Uniqlo contract niya na nilagdaan noong 2018 ay nagkakahalaga ng $300 milyong over 10 years. Kaya kahit nagretiro na siya noong 2022, patuloy pa ring lumalaki ang kanyang financial legacy. At noong 2026, tinatayang nasa $1.1 bilyong ang net worth ni Federer. Ibig sabihin, billionaire siya, hindi lamang dahil sa tennis, kundi dahil marunong siyang gawing long-term assets ang kanyang fame at earnings. At ngayon, narito na tayo sa number 1. At maaring ito ang pinaka-surprising sa buong listahan. Ion Teriak. Sino siya? Kung hindi ka hardcore tennis fan, maaring hindi mo agad siya makilala. Pero si Teriak ay dating professional tennis player at coach. At pagkatapos ng kanyang playing career, gumawa siya ng napakalaking business empire. Matapos siyang magretiro sa tennis noong 1970s, nag-focus siya sa business at investments. Itinatag niya ang Teriak Group na may interests sa real estate, automotive, financial services at iba pang negosyo. Nakipagtrabaho rin siya bilang coach at manager ng ilang top tennis players, kabilang sina Guillermo Vilas, Marat Safin at Boris Becker. At may isa pang nakakagulat tungkol sa kanya. Mayroon siyang collection na higit sa 400 cars at motorcycles. Kasama rito ang ilang sasakyang dating pag-aari ng mga famous personalities. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit napakalaki ng kanyang wealth. Ayon sa Forbes, ang real-time net worth ni Ion Teriak ay nasa humigit kumulang $2.3 bilyong. At iyon ang dahilan kung bakit siya ang number 1 sa listahang ito. Hindi dahil siya ang may pinakamaraming Grand Slam titles. Hindi dahil siya ang pinakamatagal na naging world numero 1. Kundi dahil pagkatapos ng tennis, ginawa niyang business empire ang kanyang pangalan, experience at connections. Pero syempre, hindi magiging kumpleto ang video na ito para sa mga Pilipino kung hindi natin pag-uusapan si Alex Ayala. At actually, mas exciting ang kanyang story ngayon kaysa noong ginawa ang unang version ng listahang ito. Bakit? Dahil nitong August 2026, gumawa siya ng Philippine tennis history sa Washington, D.C. Open. Tinalo niya ang top seed na si Jessica Pegula sa final. Score 4-6, 6-4, 6-0.
At dahil doon, naging first Filipino player to win a WTA Tour level singles title si Alex Yala. At hindi lang iyon. Sa edad na 21, umakyat siya sa isang career high ranking na world number 20 ayon sa Reuters. Mas nakakabilib pa, hindi overnight ang success na ito. Noong 2022, nanalo siya ng US Open Junior Singles title. Nagkaroon siya ng scholarship at training experience sa Rafa Nadal Academy. At unti-unti niyang pinasok ang professional tennis. Sa 2026 season, lumakas ang kanyang performance. Nagkaroon siya ng deep run sa Wimbledon. At pagkatapos, dumating ang kanyang breakthrough WTA title sa Washington. Commercially, meron na rin siyang partnerships at endorsements mula sa mga brand tulad ng Globe, Nike, BPI, Babolat at Locally Juice, ayon sa Globe. At dito nagiging interesting ang financial future niya. Ang kanyang kasalukuyang net worth ay mahirap eksaktong tukuyin dahil walang publicly audited figure. Kaya ang anumang estimate na nasa $1 milyong hanggang $1.5 milyong ay dapat ituring lamang bilang approximation. Pero ang mas mahalaga, 21 years old pa lang siya. At ang kanyang earning potential ay maaring napakalaki pa. Lalo na ngayon na isa na siyang WTA Tour champion. Pero may isang bagay na dapat nating tandaan. Ang pagiging pinakamayaman ay hindi nangangahulugang ikaw ang may pinakamaraming Grand Slam titles. At ang pinakamalaking prize money ay hindi rin automatic na katumbas ng pinakamalaking net worth. Ang tunay na malaking pera sa sports, madalas nanggagaling sa kung ano ang ginagawa mo pagkatapos mong manalo sa court. At dito napakaganda ng examples ni Federer, Serena, Agassi, Sharapova, at Tiryak. Ginawa nilang businesses, investments, at brands ang kanilang pangalan. Pero sa lahat ng pangalan sa video na ito, marahil ang pinaka-interesting nating bantayan ay si Alex Yala. Dahil kung si Tiryak ay nasa $2.3 bilyong ngayon at si Federer ay nasa billionaire territory, isipin mo kung ano ang maaaring mangyari sa career ni Alex kung patuloy siyang manalo sa WTA Tour. 21 years old, first WTA title, career high ranking, at ngayon, alam na ng buong mundo ang pangalan niya. Hindi natin masasabi kung magiging billionaire siya. Walang makakapag-predict niyan. Pero isang bagay ang malinaw. Malayo pa ang ceiling ni Alex Yala. At para sa mga Pilipino, ang pinakamagandang bahagi ng story na ito ay hindi kung magkano ang pera niya ngayon, kundi ang possibility na makita natin ang isang Filipina patuloy na umaakyat sa pinakamataas na level ng world tennis. Mula sa isang batang nangangarap hanggang sa isang WTA champion. At baka sa mga susunod na taon, mas lalo pa nating makita ang pangalan niya sa ganitong klaseng listahan. Sino sa mga tennis players na ito ang pinaka-nagulat ka sa laki ng net worth? Roger Federer dahil billionaire na siya. Ayon Tiryak dahil dating tennis player lang pero naging billionaire businessman. O baka Alex Yala dahil sa napakabilis niyang pag-angat. I-comment mo sa baba ang sagot mo. At kung gusto mong malaman ang mga susunod pang nakakagulat na kwento tungkol sa sports, celebrities, at pinakamayayamang personalities, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video, at i-share ito sa kapwa nating tennis fans. Dahil sa tennis, hindi lang trophies ang binibilang. Minsan, pera rin ang nagsasabi kung gaano kalaki ang naging legacy ng isang champion.